ating tignan kung anong strategiya nitong si Babes Romualdez na talagang siya naman talaga ang de facto ambassador to China at saka de facto Secretary of Foreign Affairs. Well, unfortunately, tingin ko hindi naman pinakikinggan yung mga career officials ng DFA. Kasama na dyan si Secretary Manalo because I can assure you, kung talagang pinakikinggan nila, iba ang takbo ng relasyon ng Pilipinas at ng China ngayon. Kahit ano pa sabihin natin sa mga career, kahit paano, bihasa naman sila dyan kung paano hindi pinaiinit ang mga bagay-bagay. Now, anong strategiya nila? Well, walang pagkakaiba doon sa nangyari sa relasyon natin nung panahon ni Pinoy. Pero bago natin pag-usapan yung strategiya, ibalik natin ang kasaysayan. Ang kasaysayan talaga, ang Amerika, binili tayo sa Espanya kasi nga, unang-una, siya ay nagdeklara ng kanyang kalayaan galing sa Great Britain dahil siya ay naging colony rin. So medyo naiinggit, wala siyang colony. So kung hindi siya nagkaroon ng colony, bibili siya ng colony. So binili niya yan. Pero bakit Pilipinas ang binili? Kasi unang-una, ang Pilipinas, syempre, nandiyan yung tanging yaman natin. Talaga namang dati-dati pa, talagang ginto ang hanap ng mga kaputian sa Pilipinas. Pangalawa, syempre, merkado. Kinakailangan nila ng niche market sa Asia, no? Bagong merkado sa Asia dahil sila ay bagong independenteng bansa. Pero pinaka-importante, pag ikaw ay galing sa Amerika at papunta ka ng Asia, dadaan ka ng Pacific Ocean. Ang unang-una mong dadaanan, siyempre, yung mga Hawaii, mga Guam, pero pagkatapos ng Guam, Marianas Island, Pilipinas na. Anong ibig sabihin yan? Binili nila tayo dahil sa ating tanging yaman, dahil sa ating merkado, at dahil tayo yung kanilang foothold sa Asia. At dahil noon pa man, ang China naman ay talagang ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Sa mulat-mula po, talagang sila ang pinakamalaking populasyon. At talagang napakatanda ng kanilang sibilisasyon. Siyempre, nakatingin sila sa China hindi lang para sa merkado, kundi nakatingin din sila sa China dahil alam nila na darating ang panahon na magiging pinakamalakas na bansa muli ang China. Dahil wag nating kalimutan, ang mga Chino po ay talaga nung panahon ng kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, sila nagdala ng spaghetti sa Italy, sila sa buong mundo, no? Sila yung talagang sumakop na buong daigdig dahil sila yung maritime power na worldwide. So talagang nagkaroon po ng punto na superpower ang China. Kaya nga ang tingin nila, they are the Middle Kingdom. Sila yung nasa gitna ng buong kaigdigan. Now, dahil yan ang intensyon ng Amerika, huwag niyong kakalimutan na kaya importante na nung binili nila tayo, talagang isa sa intention nila ay magkaroon sila ng base militar dito. Dahil kung talagang interesado sila sa Asia at sa China, dapat meron silang jumping board. At kung titignan nyo naman kung gano'ng kalapit talaga ang Taiwan, nakabahagi ng China, sa Ilocos Norte, talaga naman pwede mong languyin. So talagang literally, we are the stepping stone to China. So mga pangyayari ngayon na umiinit ang girian ng China at ng Amerika, ang pinagmumulan dyan, yung ngang hindi matanggap ng mga Amerikano na hindi na lang sila ang pinakamalakas at pinakamayaman ng bansa sa daigdig. Namantakin nyo, dati ang hirap-hirap ng China, pero in a span of about 20 years, pangalawang pinakamayamang bansa na siya. Actually, kung tutuusin mo, kung hindi mo kukonsider ang populasyon, kung ikukonsider mo lang yung kapital at saka yung produksyon ng China, naunahan na niya ang Amerika. Kaya lang, ang ating batayan per capita, kada ulo. Kaya kada ulo, dahil bilyon ang populasyon ng China, kung kumpara sa Amerika ng 300 million, mas malaki pa rin ang Amerika. Pero in real terms, mas marami na pong pera ang China. So kakabaka ba ngayon ng Amerika dahil hindi nila maisip na anong magiging hugis ng daigdig na hindi sila ang pinakamalakas at makapangyarihan na bansa sa buong mundo. Kaya nila pilit na hinahamon ang China. Pero may mga nangyari na hindi nila inaasahan. Ano yan? Pumutok ang gyera sa Ukraine. Pumutok ang gulo sa gitnang silangan. So gustuhin man nilang i-challenge ang China ngayon, hindi naman sila po pwedeng magbukas na naman ng pangatlong gyera bukod dun sa Ukraine at sa gitnang silangan na hindi na sila makanda-ugaga. So yan po yung konteksto. Pagdating sa Amerika, gusto talaga nilang i-challenge ang China. Kaya naghahanap yan ng gulo. Wag natin kalimutan ang ekonomiya ng Amerika nakasalalay din sa gera. Pero sa ngayon, tingin ko, hindi nila kakayanin na makipaglaban sa tatlong gera. Sa Ukraine, sa gitnang silangan,
at dito sa Asia. So ipopostpone nila yan. Pero anong strategiya ni Babes Romualdez? Ang strategiya ni Babes Romualdez, talagang hindi natin kakayanin ng China. Pero dahil meron tayong Mutual Defense Treaty, kapag ginalit natin ang China at naging aggressive ang China, baka naman maengganyo natin ang Amerika na maski meron ng gulo sa Ukraine at meron ng gulo dito sa gitnang silangan, makigulo pa rin sila dito sa Asia Pacific. Dahil nga dito sa pinag-aagawang isla, mga isla at karagatan. Yan ang strategiya nila. O paano nila ini-implement yan na pinoprovoke talaga nila ang China para maging aggressive nang sa ganun, pwede silang tumakbo sa Amerika para saklolohan tayo. Yung dalawang banggaan, alam niyo po, ang rule sa maritime law, walang pagkakaiba yan sa rule sa kalye. Kaya lang, English rule. Tayo, nag-drive tayo sa left side. Ang mga English sa right side. Tayo, nag-overtake tayo sa left side para nakikita natin kung sino nag-overtake, di ba? Pero kapag English rule, right side ang overtake. Lahat ng banggaan, ang barko ng Pilipinas nanggagaling sa left side, tumatama sa China. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya dapat naroroon dahil hindi dyan ang overtaking. Dapat nasa kabila siya. So, anong conclusion natin dyan? Talagang pinoprovoke natin ang China. Dahil alam natin na kapag pinrovoke natin ang China, lalong magiging aggressive ang China, gumagamit na ngayon ng water cannon at baka mamaya magputukan na. At pag nagputukan na, iyak tayo kay Amerika. Lusog na Amerika, Mutual Defense Treaty, protektahan nyo kami, di ba yan ang palagi nyong pangako? Pero alam niyo po, mabibigo sila. Bakit nga? Kasi nga, dalawa na yung gerang linalabanan ng Amerika. At nung recently lang, nagtalumpati si President Biden, in-identify niya yung mga priorities ng Amerika sa Asia, guess what? Hindi nabanggit ang Pilipinas. So gustuhin man, gawin mang strategiya ni Ambassador Romualdez na i-provoke ang China nang sa ganun maging mas agresibo ang China at dahilan para sabihin niyang resbakan nyo kami Amerika, sa mata po ng Amerikano naman, tama na yung dalawang gulo na meron sila ngayon. Happy na yung kanilang ekonomiya na merong dalawang gerang nangyayari. Kung pangatlo, masyado na silang sabog. Yan ang katotohanan. So sa tingin ko, ang mga Pilipino lang ang umaasa na lulusob ang mga Amerikano dahil nga sa MDT. Pero mga Amerikano, alam nila na hindi nila kayang makipaggera ngayon sa China. Bakit? Well, unang-una, biggest trading partner nila. Hindi naman ganyan ang relasyon nila sa Russia. Number two, biggest creditor nila. Hindi naman ganyan ang relasyon nila sa Russia. So alam nila na mas malaki ang stakes kung lalabanan nila ang China. Pero at the same time, ano naman ang mapapala nila sa Pilipinas? Wala, mga bato-bato. At saka yung freedom of navigation. Importante lang sa kanilang Pilipinas. Dahil kung gusto nila talaga makipaggera sa China para talagang hindi na siya maging banta sa Amerika, gagamitin nila ang Pilipinas as battleground at dahilan. Pero hindi ngayon na dalawa ng gera ang nangyayari. Yan ang strategiya ng mga Romualdez. Inisin ng mga Chino para sa ganon maging mas agresibo mga Chino nang sa ganon pag maging mas agresibo na sila, US come to a rescue, Mutual Defense Treaty. Pero wag po natin kakalimutan, sa Scarborough Shoal, yan din po naging strategiya ni Pinoy at ni Trillanes. Ano nangyari? Hindi kumagat ang Amerika. Kasi nga, ibang klaseng relasyon niya sa China. Biggest trading partner, biggest creditor. Patakin nyo pag nagyari yan, lahat ng kanilang mga kalakalan at lahat ng kanilang pamumuhunan, frozen. Dahil ganyan po nangyayari pag nagkagera. So hindi ganun kadali na i-provoke si Uncle Sam na makipaggera sa China. Yan po ang katotohanan. So ang tanong ngayon, paano mapapabuti naman ang relasyon natin sa China, ng Pilipinas at ng China? Ako'y nagpunta roon para sabihin sa mga Chino, tanggapin na natin, unang-una, ng Pilipinas, binili ng Amerika dahil nais silang magkaroon ng stepping stone papunta ng China at ng Asia. Tanggapin na rin natin na mga Pilipino talagang maka-Amerikano. Kasi natutong mga Amerikano, sinakop nila tayo doon sa karanasan natin sa Espanyol. 400 years, hindi nila nasakop ang ating isipan. Hindi nila tayo napilit na mag-Espanyol. So anong ginawa ng mga Amerikano? Sinakop nila muna ang ating isipan sa pamamagitan ng public school. Kaya ngayon,
apple ang gusto natin kesa sa mangga. At dahil tayo nga ay colonial-minded na, dahil brainwash na tayo, kakampit tayo sa Amerika. So ang sabi ko sa mga China, huwag niyong isipin na makakalaban kayo sa Amerika pagdating sa loyalty ng Pilipinas. Hindi. Brainwash ang mga Pilipino, colonial mentality. Yan ay tanggapin ninyo. Paano mapapabuti ang relasyon? Number one. Number two, tanggapin na talagang maka-Amerikano mga Pilipino. Number two, huwag kumagat doon sa provocation na ginagawa ng PBBM administration. Hayaan lang nila. Dahil ang ginagawa ng Pilipinas, pinapainit talaga para magkaroon sila ng dahilan na tumakbo kay Uncle Sam at para mag-rescue si Uncle Sam. So wag nilang pagbigyan ng ganyan. Deadmahin lang lahat ng ginagawa ng Pilipinas. At pangatlo, kasi yung kanilang Belt and Road Initiatives na sandamukal na kapital at proyektong binibigay nila, hindi nila tayo ngayon binibigyan kasi daw hindi daw magandang relasyon natin. Eh sabi ko, mali. Yung Belt and Road Initiatives, hindi yan dapat kapag mabuti ang relasyon. Gamitin niyo yung iyong kayamanan para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Eh kasi nakikita lang natin 3 maliit na mga tulay. Eh samantalang sa Indonesia, meron ng high-speed train. Galing ng Jakarta, papuntang Bandung. Sangkatutak ang proyekto ng China sa Vietnam at saka sa Malaysia. So dapat ibuhos nila dito nang makita ng Pilipino ang pagkakaibigan ng mga Chino. At ang sabi ko naman sa kanila, kaming mga Pilipino, meron kaming tinatawag na utang na loob, debt of gratitude. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihan ng iba, lalong-lalo na ng aming kapitbahay.